Papayag ka ba kung may tao na pipigilan ka sa gusto mong gawin, o gusto mong puntahan, o gusto mong paraan ng pamumuhay? Papayag ka ba kung may taong kokontrol ng pag-iisip mo at pwepwersahin kang gawin ang mga bagay na ayaw mo? Hindi, di ba? Pero may mga lugar sa mundo na ganito. Walang kalayaan, walang kapangyarihan. Buti na lang nandito tayo sa Pilipinas, isang malayang bansa, isang demokratikong bansa, isang bansa kung saan ang sambayan ng Pilipino ang may pinakamataas sa kapangyarihan. Ilang henerasyon ng mga Pilipino ang pinaglaban ito mula sa mananakop na banyaga. Libu-libong mga bayani ang nagbuwis ng buhay para makamit ang kalayaan na ito. Milyong-milyong mga Pilipino ang nakibaka para maitatag ang demokrasya na mayroon tayo ngayon. Malaya tayo ngayon dahil dito. Malaya tayo magsalita, malaya tayo magpahayag ng ating kalooban, maging sa pananampalataya, malaya tayo. Malaya tayong gawin ang lahat ng bagay na mabuti. Hindi lang tayo malaya kung lalabag tayo sa batas o sasaktan ng ating kapwa. Ito mismo ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi sa 1 Peter 2:16, "Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God." Kaya naman, gusto natin ng mga lingkod bayan na ipaglalaban ang kalayaan na ito. Ayon sa preamble ng Constitution, ito ang dapat gawin ng gobyerno, secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law. Trabaho ng gobyerno ang tiyakin na ma-enjoy natin at ng mga susunod na henerasyon ang biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng batas. Kaya siguruhin natin na walang aagaw ng kalayaan na ito. Kaya tiyakin natin na ang mga lingkod bayang pipiliin natin ay tapat sa panawagan na ito para mapanatiling malaya at may kapangyarihan ang ating mga anak at ang mga susunod na henerasyon. Piliin ang tama, gawin ang tama. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa ating kinabukasan.